Dulog ito sa tamang ahensya ng gobyerno, ang Office of the Ombudsman, dahil ito lamang ang pwedeng magsagawa ng isang investigasyon. Pero nababanggit si Ombudsman dun sa mga, may ganun ba na nababanggit si Ombudsman pagkatapos kay Ombudsman pa kayo nagpunta? Oo, nabanggit si Ombudsman na Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Wala naman silang pinuntahang public office eh. Kaya, sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Ito ay hindi basta chismis. Ito ay testimonya ng 18 dating Marines na handang itaya ang kanilang buhay. Isang nakakalulang pasabog ang nayanig sa mainstream media. Matapos ilantad ang umano'y 2 milyon pondo na dumaan kay dating Senador Trillanes para sa operasyon ng ICC sa Pilipinas. Mula sa pagpapalit ng peso patungong dolyar hanggang sa pag-asikaso sa mga foreigners. Tila bawat galaw ay planado. Bakit tahimik ang malalaking kumpanya ng balita sa gitna ng seryosong akusasyong ito? Mga ebidensya na maaring magpapabagsak sa mga akusasyon ng International Criminal Court. Ano nga ba ang lihim ng mga ebidensya? Ito na handa niyang ilabas upang patunayan na politikal na ang motibo lamang ang lahat. Walang sapat na basihan laban sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldy Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa matinding korupsyon sa gobyerno na halos trilyong pisong pondo ang umano'y napunta sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Yan ay matapos ang matapang na paglantad sa publiko ng 18 na dating mga sundalong Marines na kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldy Co bilang mastermind sa flood control scam. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Ayon kay Attorney Levito Baligod, isang anti-corruption advocate, nakapaloob sa affidavit ng mga sundalo ang personal na karanasan sa pagde-deliver ng mali-maletang basura o pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte, Aguado Street sa Malacañang at bahay nito sa Forbes Park. Mula umano noong September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo ang delivery at minsan umaabot pa ng 52 na maleta. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Gong Zaldy. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Okay, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no?
Ibinunyag din sa presscon na umaabot sa 805 billion pesos ang deliveries ng mali-maletang basura o pera mula sa umano'y ninakaw mula sa pera ng bayan. Na i-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang eh. O billions, no? Pero ngayon, trilyones. Isa rin sa mahalagang bahagi ng affidavit ng mga sundalo ay ang nangyaring operasyon ng International Criminal Court o ICC investigators sa Pilipinas. Anya, bago mag-December 2023, inutusan sila na magpapalit ng pera na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Plano rin nila na ipadala sa iba't ibang embahada ng mga bansang miyembro ng ICC at maging mismo sa ICC ang kopya ng reklamo pagkatapos na isumite sa Office of the Ombudsman para ipaalam ang ginawa ng mga ICC investigators sa Pilipinas. Kinumpirma rin ng mga sundalo na nagdala rin sila ng mali-maletang pera para sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakadetalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang nagbalik-balik ang yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit.